Lumapit ako at hinila ang tela, isang rebolto. Ito ay estatwa ng isang lalaki kasing laki ng totoong tao na gawa sa maitim na semento o bato. Detalyado ang pagkakaukit mula sa kulubot sa mukha hanggang sa mga ugat sa kamay. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang ekspresyon nito. Ang mukha ng rebolto ay puno ng takot at pagmamakaawa, na tila ba sumisigaw ito habang nakatingala sa langit. At ang mga mata nito, gawa sa makikintab na itim na bato na tila sumusunod sa bawat galaw ko. Binalot ako ng kilabot. Agad ko itong tinakpan muli at isinara ang pinto. Mula nang makita ko ang reboltong iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. At ang mas malala, napansin ko ang kakaibang ikinikilos ni Lara. Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa kawalan. Isang gabi, nagising ako dahil malamig ang tabi ko sa kama. Bumangon ako at hinanap si Lara. Nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng storage room sa itaas. Nakahawak ang kanyang palad sa pinto at tila may ibinubulong. "Lara?" Tawag ko, lumingon siya sa akin. Sa dilim, parang hindi ko nakilala ang asawa ko. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at walang kabuhay-buhay. Marco, naririnig mo ba sila? Sabi nila, kulang pa raw. Ang alin ang kulang? Lara, nananaginip ka lang. Halika na, bumalik na tayo sa kwarto. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nang hawakan ko ang kanyang balikat, bigla siyang napaigtad na tila ba nagising sa isang hypnosis. Tumingin siya sa akin ng may takot. Marco, anong ginagawa ko rito? Simula noon, naging mas malala ang mga gabi namin. Maririnig mo ang kaluskos sa dingding, ang amoy ng basang lupa na sumasama sa aircon, at ang pakiramdam na palaging may nakatitig sa amin. Isang araw, habang wala si Lara dahil namili sa bayan, nag-search ako sa internet tungkol sa nakaraang may-ari ng bahay, kay Don Manuel. Nakakita ako ng isang lumang balita mula sa isang lokal na pahayagan. 15 taon na ang nakalilipas. Kilalang eskultor, nawawala. Si Don Manuel, na kilala sa kanyang mga rebolto na tila may buhay, ay huling nakita sa kanyang tahanan. Ayon sa mga kapitbahay, bago siya mawala ay madalas siyang mag-imbita ng mga estranghero o mga naghahanap ng trabaho sa kanyang bahay upang gawing modelo sa kanyang mga obra. Ngunit marami sa mga modelong ito ang hindi na muling nakikitang lumabas nang ilabot ako. Bigla kong naalala ang reboltong nakita ko sa storage room. Ang detalyadong ugat sa kamay, ang ekspresyon ng matinding takot. Hindi kaya. Hindi iyon gawa sa purong semento? Hindi kaya may tao sa loob ng reboltong iyon? Dahil sa takot, nagpasya kung kailangan na naming umalis sa bahay na iyon. Inihanda ko ang mga bag namin habang wala pa si Lara. Gabi na nang makauwi siya. Bagamat umuulan ng malakas sa labas, desidido akong umalis kami rito. "Lara, kailangan nating umalis ngayon din," bungad ko sa kanya pagkapasok niya sa pintuan, ngunit hindi siya sumagot. Diretso lang siyang naglakad paakyat ng hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Katulad ng tunog na naririnig ko gabi-gabi. "Lara, kinakausap kita." Sumunod ako sa kanya paakyat. Pumasok siya sa storage room. Ang pinto na palagi kong ibinubuko ay nakabukas na ngayon. Pagpasok ko, nakasindi ang isang kandila sa sahig. Ang puting tela na nagtatakip sa rebolto ay nakanganga na sa sahig. At doon, sa tabi ng rebolto ng lalaki, ay may isa pang rebolto. Isang rebolto ng isang babae na nakaluhod, umiiyak, at nakataas ang mga kamay na tila nagmamakaawa. "Lara, ano ba ito? Umalis na tayo rito." Hinawakan ko ang braso niya pero nagulat ako. Ang kanyang balat, napakalamig. At matigas, doon ko napansin ang isang bagay sa lamesa sa sulok ng silid. May mga gamit doon sa paggawa ng eskultura, mga pait, maso, at isang malaking sako ng semento.
At sa tabi nito, may isang lumang tala-arawan o diary. Binuksan ko ang diary. Ito ay sulat kamay ni Don Manuel. Binasa ko ang huling pahina.